Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RH TV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Hoy, 7 minuto na ho. Makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Isang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre ganoon din ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Kami pa rin ho ang inyong makakasama ngayong umaga. Ako po si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Medyo maulan pa rin, paring Romel. At ang sabi ay... Mayat-maya ang pag-ulan. Hanggang ano daw to? Hanggang... Lunes? Hanggang basta ngayong weekend maulan pa. Kaya expect ho yung ating mga kababayan na medyo maulan pa ngayong weekend na ito. At medyo hindi na sabi ng pag-asa, hindi na daw ito epekto ng bagyo. Kundi habagat. Habagat na. Kung titingnan natin, medyo late na nga ito no? Kasi nung last year, hindi ko makalimutan yung last year na binaha ulit yan yung gilid ng Senado, yung Jokno Boulevard sa harap ng Senado. July yun ngayon, Agosto dumating yung habagat. Ang sabi ng pag-asa ngayong Agosto, nasa 3 hanggang 4 na bagyo ang tinatayang papasok sa bansa. Ayun, sana naman hindi ganong kalakasan ho. At saka yung pag umulan, iba na talaga. Iba na talaga. Ramdam tama yung pagkakabanggit na nung unay hindi natin siniseryoso. Basta sa pagka tag-ulan, tag-ulan lang yan. Pero ngayon hindi. Kahit sabihin mo, kahit may walang bagyo pag bumuhos ang ulan, talaga namang
baha rito, baha doon ang nararanasan, including dito sa Metro Manila. Kaya yun, doon nasusubok yung mga infrastructure project na banggitin natin sa flood control. Dito magkakaalaman kung alin yung tamang pagkakagawa at nakatulong para maibsan yung baha na naranasan sa iba't ibang mga, hindi lang dito sa Metro Manila dahil nagugulat tayo yung San Fernando, La Union, kasi paring Romel, tingnan mo yan. Diyan ako nag-aral ng kolehiyo yung pinakikitang mga lugar na baha ngayon, nung time na nandyan ako sa La Union, wala, hindi nararanasan yung kasi kalaki. kumbaga Baha. mataas yung area ng mga yun gaya nung harapan nung banggitin natin yung Robinsons Mall, malapit sa Don Mariano Marcos State University. Mataas na lugar yun Nagulat ako nakita ko sa mga video, ang taas ng tubig baha. Lubog ang mga sasakyan di ba? Doon sa town proper maari dahil doon naman talaga medyo malapit-lapit sa dagat. Pero dito sa taas kumbaga burol yun Paano nangyari yung ganun? Kaya pag ganitong tagulan, yung mga sangkot sa flood control scandal, lagi namin kayo naalala. Sabi nga mismong kalikasan na Ayan. ang nagpapaalala dito sa maaring walang flood control project dun sa mga ibang lugar na binabaha. Then alam nyo na kung saan nyo dapat dalhin yung mga proyekto na talagang nangangailangan all over dahil pansin pansin talaga. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Senador Ping Lacson sa isang syudad sa Mindanao. Tambak mo ba naman yung flood control projects dyan di ang epekto. Sumobra. Pero hindi nasolusyonan yung pagbaha. Yung pondo. Pero yung pondo sobra-sobra. Sumobra. Ayan. Pero hindi nasolusyonan yung baha. So ganun din yun. So ingat-ingat to sa ating mga kababayan ngayong panahon na ito dahil ang hirap sukatin yung ibinabagsak na tubig. Na kung minsan may kasama pang malakas na hangin, may kulog-kidlat pa. Kaya all over. Saka may pagkakataon parang Raymond na walang bagyo, walang LPA, habagat ng dumadali, pero ang tindi ng impact. Oo. Diba? Kung minsan mas matindi pa nga kung minsan itong habagat kaysa yung yung bagyo kasi pag dumaan yung bagyo, oras lang ang bibilangin natin. Mabilis. Lalo na pagka mabilis ang takbo. Yung salita ng mga nakatatanda sa atin na siyam-siyam na ulan. Take you mga 7 to 9 days na tuloy-tuloy na ulan. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. In the meantime, mukhang nakakulong pa sa Las Piñas. Yung mga paring Romel yung Malita boys. Mga Malita boys. Dahil hindi sila nakapagpiyansa, hindi nahabol yung piyansa nila. So kulong pa rin sila. Ang sisti nga, yun ang binabanggit ko kanila paring Romel. Parang kung minsan may ganun na nangyayari Biyernes. Pag hindi ka makapagpiyansa ng Biyernes, automatic yun. Aabutin ka doon ng makukulong ka ng Sabado, Linggo. Maghintay ka na Lunes. Lunes ka pa makakapagpiyansa. May mga nangyayari na hong ganyan Karaniwan pa actually. Karaniwan actually, ganun na nangyayari. Kaya kapag ang bail hearing mo ay inilagay o filing ng kaso mo ay Biyernes, naku, kabahan ka na. Kabahan ka na. Huwag mong sabihin meron kang pampiyansa. Dahil kahit hawak-hawak mo yung piyansa mo, pagdating mo doon, baka unang-unang isasalubong sa'yo, gaya nung nangyari sa isang kakilala namin, sumalangit nawa, di ba? Dala-dala na yung pera. Pagdating mo sa piskal, walang katao-tao. Bakit nasaan yung pipirma? Naku, nasa seminar ho lahat sila. Hanggang sa inabot na ng cut-off. Pagdating ng gabi, wala na. Dito ka muna, Brad. So makukulong ka ng the whole weekend, Lunes ka na makalalabas. Mukhang ganito ang mangyayari dyan sa Sampu ba? Yun dyan sa Las Piñas Police, na dahil sa, pero perjury ito Hindi pa ito yung mga, sabagay, ganun naman talaga, perjury.
paninirampuri, yung nalabasan agad sila ng ng warrant of arrest. Mind you, Las Piñas pa lang Las ito. Piñas pa lang yan. Meron pa silang ibang kinakaharap na kaso sa ibang lugar naman. Sa iba't ibang lugar. Meron dito sa Pasay. I think Pasay yung final ni... hindi, sa Mandaluyong kay Senator Erwin Tulfo. Meron din dito sa Pasay. Meron pa sa DOJ. Meron pa yata sa Mindanao Meron pa sa Mindanao kay Congressman Zia Alonto Adjong sa Marawi. Di papasyal din sila ng Marawi. Then I think saan ba yung iba? Marami. So one of the many. Yung iba nag-iisip pa kung saan ipafile Oo, hindi. Tsaka yung iba nakikiramdam pa. Kung gaya nito, mukhang nagkatotoo, di ba? Yung sabi ni dating Senator Sonny Trillanes, Antonio Trillanes, fearless forecast, sabi niya. May magbabawi dyan. Ayun, nagkatotoo nga. Nangyari na nga. And 4 ang nagpasyang bawi ng kanilang mga naunang statement. Na lumantad na hindi daw totoo. May counter naman yung mga kasamahan nila. Sabi daw, binayaran yan. Binayaran. Magkano ang opera, parang Raymond, batay sa salaysay nung isa sa mga nakakulong ngayon na Malita Boys? 25 million. Haba? 25 million? Bawat isa doon sa 4? Bawat isa or yun ang bawat isa man yan or yun ang total. Talagang talaga naman. Mapinding akusasyon yan. Malupit ang ngayon ang follow-up question. Sino ang nagsuhol sa 4? Ano naman ang sagot, parang Raymond, nung nag-aakusa? I invoke my right. I invoke my right. Ayan ang mahirap napakadaling mag-akusa. Madaling mag-akusa. Number 1, madaling mag-akusa. Pero pangalawa, kailangan mong patunayan. Magpakita ka ng ebidensya. Di ba? At hindi lang basta ebidensya, solid evidence ang dapat mong ipresenta. At saka yung mga ganyan, hindi sa kinakampihan natin paring Raymond kasi seryoso yung akusasyon Hindi, sila naman Sila naman kung halimbawang totoo yung kanya sinasabi, matindi yan. Hindi, ito bago pa man mag-akusa na alok ng pera itong umatras, sila din, nung una pa lang silang lumantad, may akusasyon na rin sa kanila. Na sila ay binayaran ng tigli 5 milyong piso. Hindi binayaran, inalok. Inalok pa lang. At ang yun yung nauna. At may down payment. Mayroon lang down payment na kung magkaano man. Yan. Sila din naman ang may kwento niyan So, ayun. So, nagka-kontra-kontrahan na. So, hanggang parang Raymond, dumating nga yung impormasyon na sila ay tumanggap ng tigli 5 milyong piso. Ayun na nga. Allegedly. Pero, ayun, wala din naman nakapagpakita ng ebidensya na totoo naman. Ay, wala. Ganun lang. So, nakahang yung ganung akusasyon. Ngayon, may counter-accusation. Pero ang malinaw, from 18, nabawasan ng 4, magiging, so from 18 minus 4, di 12 na lang. Ba't 10 lang yung nakakulong sa Las Piñas? Hindi, sabi naman ni dating Senator Trillanes, i-atras ko na yung kaso ng 4 na kapag nagbago sila ng salita. Pero paano yun sa iba? No? And ang sa nakita natin kasi na to parang Romel sabi ko nga napanood na natin to napanood na natin to. Tanungin mo si Senator Ping Lacson, no? Tanungin natin si Senator Ping Lacson. Nandiyan yung maalala niyo yung mga pangalan na Udong Mahusay at saka sino tong si Mawanay, di ba? Si Mawanay. Dalawa yan na yung si Udong Mawanay. Si Udong Mahusay ay dating testigo ni Senator Ador Mawanay ba yun? Ayan, Ador, tama, si Ador Mawanay. Si Udong Mahusay, maalala nyo, puro 2003 pa ito Ba, kita mo, ang bilis ng panahon, tagal na, no? Si Udong Mahusay
testigo ni Senator Ping against sa administration ni GMA during the time na sa safe house sa Tagaytay. Nagulat na lang sila na ito yung nag-accuse kay dating first gentleman na rescue daw itong si na-rescue daw ng administrasyon itong si Udong Mahusay. Mahusay magkwento talaga eh. So napunta sa administrasyon. Itong si Ador Mawanay naman, testigo naman against kay Senator Ping. Na, di ba? Ang dami maraming napaniwala yan. Ang daming napaniwala. Maraming sumakay. Detalyado yung kwento. Eventually, pagdating sa dulo, nung nasa bumawi. Nandun na tayo sa exciting part na eh. Bumawi. So, yun. Si Mahusay, binawi din yung akusasyon nung napunta sa administrasyon na binalikan si Senator Ping. Kay Mawanay, ganun din ang nangyari. No? Dati, inakusahan niya si Senator Ping. Later on, bumawi din. Laban o bawi lang ang labanan. Hindi ko alam, paring Romel, kung nagkakataon lang na during those times, 2003 ito kumpara ngayon 2026. 2003, active ang pangalan na nandito sa dalawang ito, yung pangalang Mike Defensor. Naroon siya nung panahon na yon. Ay, hindi naman lingid sa ating kalaman na si dating Congressman Defensor ay naging bata ni dating Pangulong naging isa sa mga opisyal ni dating Pangulong GMA. Kilalang malapit yan. So, yun na nga. Ngayong 2026, naroon na naman ang pangalan ni Congressman Mike Defensor. Hindi ko alam kung, paring Robel, kung nagkataon lang. Yan, yung itong kung babalikan mo yung pattern. So, 2003, nagbawi-bawi ng mga testigo. Ngayon 2026, meron na naman nagbawi. And may common denominator sa ilalim, pangalan na Mike Defensor. Hindi ko alam kung nagkataon ba. Sa isang banda, parang Raymond, itong mga ito. Sa isang banda, naawa din ako dito sa mga Malita boys. Kasi baka mamaya, dumating ang pagkakataon na wala nang sumapo sa kanila. Ay sana naman doon sa, sabihin na natin, sa mga handlers nila, abay samahan nyo naman itong mga nahimok ninyo. Asa na yung mga sumisigaw na, mga bayani yan! Ay dapat kayo magpakita ngayon ng suporta ba? Huwag nung iwan sa ere itong mga ito. Yung nagsabi na tatayo sa EDSA na hindi alis. Hindi alis. Hanggat nandyan si Presidente BBM. Ay nasaan na itong mga ito? Ay, tama. Pero kasi nga, hindi natin mulit-muli, ito ang sinasabi nga natin. And even Senator Ping, sabi naman niya, na kung talagang totoo yung akusasyon, dapat naman tindigan. Kasi totoo naman na yung flood control, ang dami naman talagang nakinabang dyan. Walang duda. Kaya lang, talaga nagsamantala sa pondo ng flood control. Doon kasi napagdududahan lang yung naglabas ka ng listahan na si ganito tumanggap. Nung kinwestiyon, ay hindi pala. Naisama lang yung pangalan. Yung mga ganon, di ba? Tapos, si ganito tumanggap. Patunayan nyo. Tapos babaguhin na naman yung kwento. Ay hindi pala. Hindi pa iba ng kwento. So yung pabago-bago, doon na napagdududahan. Kaya kailangan sa piskapal yan, consistent na ang statement. Diba? Pag sinabi mong tumanggap at meron ng kwento. Diretso, hindi yung ngayong araw nasa, kasi nung una, di ba? Maalala natin, saan ba sila unang lumabas? Sa Club Pilipino, di ba? Sa Club Pilipino, ito ang sinabi. Tapos nagkaroon kayo ng news conference sa isang lugar dyan sa EDSA sa Mandaluyong, iba ang sinabi. Nung humarap kayo sa isang pulong sa Senado, iba na naman. So yun ang sinasabi. Tinuro nyo na mambabatas, ito tumanggap ito. At tapos all of a sudden nagbago ng kampi yung politiko nagbago rin yung statement. Wala pala sa listahan ito. Pwede ba naman ganun? Yun. Ay, nako. So, eto na ngayon yung end result at sabi nga natin, napanood na natin ito na once na kaya buti na lang medyo napagpag na yung term na Marines napagpag na kasi kawawa naman yung ating hukbo. Kasi nakakawa yung mga tauhan ng ating mga Philippine Marines. Lalo na yung mga nagtatrabaho talaga ng tapat sa serbisyo. Di ba? Biruin mo. Controversial itong
mga malita boys na ito. Ay ngayon, ang nadadamay, yung buong pangalan ng yung hukbo. pangalan. And anyway, na-dissociate na nga, pero alam natin na marami pang susunod na kabanata. Sa oras na 5:24 ng umaga, ito na may nagtatanong, makibalita tayo. Ayan, ito, importante ito. DZRH Weather Bulletin. Kumusta na daw kaya ang lagay ng ating panahon? Balitaan tayo mula sa Pag-asa DOST ni Kaobet Badrina. Kaobet, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Magandang umaga, Kaobet. Makakapagkulan na ba kami ni Paring Raymond? Ngayong araw hanggang bukas. Opo, magiging maulan pa rin po no sa malaking bahagi ng ating bansa, ng Luzon, no, particular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kabilang din dyan yung Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na po sa Bataan at Zambales, ganyan sa Cordillera, particular na sa Benguet at sa Ilocos Region, particular na po sa La Union, kasama rin yung Pangasinan. Magiging maulan din po sa may Occidental Mindoro at sa Antique, kabilang din yung Oriental Mindoro, muli po ilang bahagi nga ng Calabarzon. Ito po idulot pa rin ng habagat. Actually ngayong araw po at inaasahan yung peak o yung talagang malaking epekto po ng habagat sa atin, lalo't kumikilos pa po palapit na po sa mainland China yung nagpapalakas ito, yung bagyong Dolphin po. No? So possible po kasi by tomorrow pa magla-landfall yung bagyo sa China. Dahil po doon, magiging maulan pa rin po dulot ng habagat naman na pinalalakas nga ng bagyong Dolphin. Ito pong bahagi ng western section ng Luzon, maging yung Kabisayan. Samantalang nilalabing bahagi po ng Luzon, yung gayon din po yung Kabisayan, magiging maulap naman yung kalangitan, na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So inaasahan po natin, no, mas magiging mababawasan na yung mga pag-ulan, posible po mga Lunes pa, no. Bukas may mga pag-ulan pa rin po mararanasan dito sa Metro Manila. As of 5 AM nga po, no, may naka-issue pa rin tayo ng heavy rainfall warning. Inaasahan pa rin natin yung hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, particular na sa Bataan at Zambales, na naka-orange level po tayo, habang yellow warning naman sa Metro Manila, Cavite, Pampanga, nalalabing bahagi ng Zambales, gayon din sa Batangas, Rizal at sa Tarlac. So mag-ingat po yung mga flood-prone areas kung saan posible nga yung mga pagbaha dulot ng malalakas na mga pag-ulan, habang posible din yung mga landslides na dala ng heavy rainfall. So yan. Sa ngayon naman po wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero magpapatuloy nga po yung epekto nitong bagyong Dolphin sa habagat, kaya po maulang panahon pa rin yung mararanasan. So kahit na itong nakikita natin sa satellite image dito sa part ng medyo western side ay namumula-mula pa, pero wala na siyang direktang epekto si Dolphin sa Pilipinas. Wala po, yes. Wala na. Sorry, naglag ako. Yes, wala pong direktang epekto yung bagyong Dolphin, maliban na lang. Although yung bandang northern part po, ngayon po kasi may gale warning tayo na nakataas, no, particular na yan dito sa bahagi ng Batanes, Babuyan. Yan po, medyo may epekto po yung bagyong Dolphin doon sa area na yun in terms of malalaking alon, no? So dala po nung trough nung bagyo. Pero pagdating sa weather po natin, hindi na masyado po yung direct na epekto niya, pero yung habagat naman yung pinalalakas niya. Yung sa bandang kabila naman sa Pacific area, may namumula-mulang area pa din diyan eh. Ano ba to? Palapit ba sa atin ito? May parang cloud clusters po, pero sa ngayon po, base po sa pagmo-monitor po natin, wala naman po tayong in-expect po. Sa ngayon po, base sa datos natin. Ang sabi nung last week mga 2 to 3 daw na bagyo ang buwan ng Agosto. Ano ibibilang na ba natin itong dumaan na ito na isa? Dalawa? Si Luis at saka si Maymay. At saka Maymay, opo. So dalawa na? Opo, tama. Yun. At least kahit pa paano. Pero itong ulan natin talaga iba ito dahil habagat naman pala ito, Kaobet, ano? Yes, opo, tama. Habagat nga po yung nararanasan natin mga pag-ulan ngayon. And hanggang Lunes pa. Lunes po, may mga pag-ulan pa rin po yun dito sa Bataan, Zambales, Ilocos Region. Pero sa Metro Manila, possible medyo cloudy skies na in-expect po natin. So kailan talaga tayo makakaranas sa Kaobet, lalo na dito sa Metro Manila ng improved weather condition? Possible po, mga Tuesday onwards po, no? Pero Monday actually, mga cloudy skies na lang po tayo. Okay. Sige. Thank you. Salamat, Kaobet, at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po, magandang umaga. Obet Badrina, ating weather forecaster mula sa Pag-asa DOST.
DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:29 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo
sa pool Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang Pilipinas, 5:35 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Good morning. Good morning kay Godfrey Licuben dyan sa Aluling Elementary School, dyan sa Cervantes, Ilocos Sur, watching live. Kumusta ni Milet at saka ni Carl? Good morning. At binabati rin isang magandang umaga si Brother Jojo Ismail ng Manila Times. Laging nakasubaybay daw sa mga balita dito sa DZRH. Baka makalimutan natin na parang Raymond, birthday ni Congressman Angel Palmones. Boss, idol, Angel, sir. boss. Happy birthday. Dito lang kami, ha? Baka naman. Oo. Ito yung araw niya actually na birthday niya. Ito yung day. Nag-advance lang siya nung Thursday. Kaya sabi ko dito kay Ma'am Malu, Huwebes yun. Anong araw ba ngayon? Sabado. Siyempre, yun ang pinakatampok na selebrasyon. Ito pa yung actual na birthday niya. Papayag ba naman si Kong Angel na ganun-ganun na lang? Hindi tayo pababayaan. Saka may kusayan. Hindi tayo pababayaan. Happy birthday, Boss Angel Palmones. Ayan. Kong Angel, good morning, hot. Kung saan ka man nagdiriwang ng iyong kaarawan sa araw na ito. Hindi ko nasasabihin, 50 years old na pala siya. Oh? Sa radyo daw. Kong Angel. Plus, Kong Angel Palmones, happy birthday. Ngayon, tuloy ang iba pa nating mga balita. Lumabas ng Pilipinas sina Senador Loren Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Lebiste noong August 2. Ito ilang araw lamang matapos ipayag ng Office of the Ombudsman ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga reklamong plunder at graft laban sa kanila. Ayon sa Bureau of Immigration, pinayagan ang kanilang pag-alis dahil wala silang derogatory record na hadlang sa kanilang pagbiyahe. Batay sa mga ulat, nagtungo si Lebiste sa Hong Kong habang bumiyahe naman si Legarda patungong Europa. Nabatid na may travel authority si Lebiste na may visa mula July 26 hanggang September 24 para sa ilang mga destinasyon sa Asia, Amerika at ganoon din sa Europa. Kinumpirma naman ni Senador Erwin Tulfo na naghain si Legarda ng medical leave mula August 3 hanggang 5, alinsunod sa mga patakaran ng Senado. Sa kanyang pahayag, kinumpirma rin ni Legarda ang kanyang medical leave at hiniling sa publiko na huwag iugnay ang kanyang pagbiyahe sa mga reklamong isinampalaban sa kanya na anyay walang batayan. Naniniwala naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na babalik ng Pilipinas si Legarda at Lebiste sa kabila ng mga ikinakaharap na mga reklamo laban sa kanila. Kumpiyansa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pabalik nga ng bansa maginang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Lebiste. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation na maghiwalay na bumiyahe patungong France ang mag-ina. Ayon kay Remulla, naniniwala siyang babalik sina Senator Loren dahil batid na mga ito ang posibleng kainatnan sakaling tumanggi silang umuwi ng Pilipinas. Git ng Ombudsman, poposasan ng dalawa pauwi ng bansa kung magmamatigas silang bumalik? Sila ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay ng kasong plunder at graft dahil sa kabiguan ng renewable energy firm ni Lebiste pagkampanan ng tungkulin na nakasad sa congressional franchise na ipinagkaloob sa kanilang negosyo. Nasangkot si Lebiste sa panibagong kontrobersiya hinggil naman sa umano'y honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto at sa ilang pa ang cabinet members.
Kinumpirma naman ng Department of Justice na natanggap na nito ang mga dokumento kaugnay ng request ng Estados Unidos na extradition para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, natanggap ng kagawaran ang voluminous documents na may kaugnayan sa extradition request na ipinadaan sa Department of Foreign Affairs. Si Kibuloy ay naharap sa mga kaso sa Estados Unidos kabilang ang child trafficking, cash smuggling at bukod pa sa iba pang mga kaso. Inaasahang daraan sa itinakdang proseso ang extradition sa ilalim ng batas ng Pilipinas base na rin sa kahilingan ng Estados Unidos. Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police ang insidente ng pag-iwan sa 5 kabaong nawalan laman at may mensaheng kontra China at kontra komunista sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Matagpuan ng mga kabaong sa Santa Cruz, Maynila, Barangay 54, Caloocan, Barangay South Triangle at Teresita sa Quezon City at sa Hilpuyat Avenue sa Makati. Nakalagay sa mga kabaong ang pulang bandila na may pangalang Communist Party of China at mga katagang Greedy at Salot. Sa loob naman ng mga kabaong may mga inedit na larawan ni na Chinese President Xi Jinping, Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador Jing Kuan na ipinakitang patay at kinakain ng mga insekto. Ang Department of Labor sinuportahan naman ang pagbuo ng tripartite para sa electric cooperative sector. Tina Nolasco sa detalye ng balitang yan. Tina, magandang umaga. Tina. Posibleng questionin sa korte ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy ang anumang formal na kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Itong sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio bagamat wala pa niya silang natatanggap na opisyal na abiso mula sa hukuman. Ayon kay Topacio, naniniwala silang dapat munang matapos ang mga kasong kinakarap ni Kibuloy sa Pilipinas bago siya maaring isuko sa ibang bansa. Iginit din niyang ang pagpapasya sa extradition ay nasa hukuman at hindi sa executive. Dagdag niya, nakakahanda na ang kampo ni Kibuloy na magsumite ng kanilang tugon at ipaglaban ang kanyang makarapatan sa sandaling matanggap ang formal na petition. Bahagyan tumaas ang tiwala ng mga Pilipino sa China habang baba naman sa Estados Unidos. Bata ito sa pinakuling survey ng social weather stations noong June 20 hanggang 29 para sa 1,200 respondents. Lumabas sa survey na tumaas sa 25% ang mga Pinoy na nagsabi malaki ang kanilang tiwala sa China, habang nanatili naman sa 41% ang may maliit na tiwala at 30% naman ang hindi makapagpiyansa o makapagpasya. Nakapagtala ito na negative 16 na net trust rating, mas mataas mula sa negative 19. Bumaba naman ang net trust ratings ng Estados Unidos sa positive 41 mula sa dating positive 63. Balikan natin si Tina Nolasco sa report tungkol sa suporta ng DOLE sa pagbuo ng tripartite sa electric cooperative sector. RH9, Tina Nolasco. Maulang umaga, Romel at Raymond. Inaprobahan ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Tripartite Industrial Peace Council o NTIPC ang pagbuo ng Electric Cooperative Industry Tripartite Council upang patatagin ang ugnayan ng mga manggagawa at pamunuan sa sektor ng electric cooperative sa bansa. Kasunod dito ng isinagawang NTIPC meeting sa pagitan ng DOLE kahapon na sumentro sa karapatan ng mga manggagawa, pagsulong ng industrial peace at pagpapalakas sa dialogo sa pagitan ng iba't ibang sektor. Nagugat ang nasabing hakbang sa kamakailang pagpupulong sa pagitan ng DOLE at National Electrification Administration o NEA, kung saan tinalakay ang mga isyong nakakaapekto sa pagpapatupad ng collective bargaining agreements sa mga electric cooperative. Binigyang diin ni Secretary Tolentino na layunin ng konseho na maghanap ng mga kapaki-pakinabang na hakbang at pagkakaisa para sa kabutihan ng bansa sa halip na ipilit ang posisyon ng isang panig lamang. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nilinaw ng isang international law expert na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may pinal na pasya kung ipatutupad ang extradition ni KOJC founder Apollo Kibuloy sa Amerika. Ay kay Attorney Ralph Sarmiento, bagamat ang hukuman na magpapasya kung maaaring ma-extradite si Kibuloy, pagpatupad ito ay nakasalalay pa rin sa presidente. Ito ay bilang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa ugnayang panlabas ng bansa. Sa ilalim ng mga panuntunan ng Korte Suprema, magsisimula lamang ang extradition proceedings kapag nag-ayon ng Department of Justice ng beripikadong petisyon sa extradition court. Habang dinidinig ang kaso, mananatili sa custody ng National Bureau of Investigation ang taong hinihiling na ipa-extradite. Kung mayroon namang nakabimbing kasong kriminal sa Pilipinas, ang isang extraditee maaaring ipagpaliban ang kanyang extradition maliban kung pahintulutan ng lokal na hukuman ng pansamantalang pagsuko sa bansa na humihiling na siya ay ma-extradite. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nito ang extradition request ng Estados Unidos at naipasa na ito sa Department of Justice para sa kaukulang proseso. Ligtas at hindi nasugatan ang 8 Pilipinong guro sa nangyaring school shooting sa Bangkok, Thailand. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, ligtas ang mga naturang guro na pawang mga nagtatrabaho sa Debsirin School Nuntaburi at wala ring nadamay na mga Pilipino sa naturang shooting insidente. Batay sa ulat ay 7 katawang nasawi habang 15 naman ang nagtamo ng o nasugatan sa pamaril ng 14 anyos na estudyanteng Thai na namatay rin sa insidente. Lumabas sa investigasyon na bago nagtungo sa paaralan, pinatay muna ng sospek ang kanyang lolo at lola sa kanilang bahay. Panahon na para managot sa batas si Pastor Apollo Kibuloy at mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima niya sa Pilipinas man o sa Amerika. Ito naman ang pinahayag ni Senador Risa Ontiveros kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Kibuloy dahil sa mga kasong sex trafficking na inihain laban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang naghihintay ang mga biktimang lumapit sa kanya na mailabas ang katotohanan laban sa dating evangelical pastor. Git ng Senadora, pamahalaan na ang magpapasya kung kailangan munang tapusin ni Kibuloy ang kanyang mga kaso sa bansa bago ipadala sa Amerika. So kung ano po yung pace na makikita natin sa isang extradition process, palagay ko yun yung nasasaksihan natin ngayon. And sabi ko nga, panahon na, no? Dahil halos 1 taon na natin nababalitaan yung ganyang posibilidad. At yun na nga, panahon na magkaroon ng hustisya ang mga victim survivors at managot sila sa kanilang ginawa sa mga babae at menor de edad na iyon. Samantala, 5:47 na hunang umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka... Okay, balik tayo sa ating balitaan. May 9 na minuto pa bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tinatayang nasa 80 mga pamilyang maapektuhan ng pagtatayo ng PAC Silica sa New Clark City sa Tarlac. Itong sinabi ni Engineer Joshua Bingkang, ang Pangulo at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, sa gitna ng mga pangamba ng publiko hinggil sa kontrobersyal na proyekto. Ngunit ayon kay Bingkang, hindi paalisin ang mga maapektuhang pamilya kundi iuurong lamang sila. Paliwanag ng opisyal, ang New Clark City ay isang public property pero dahil may mga nakatayo ng tirahan ay urong ang mga ito. Kasi itong New Clark City, itong 9,000 hectares po na to ay lalo na po yung developable area po natin. Yan ay public land, public property. Titled po sa gobyerno. Ibig sabihin lahat ng Pilipino pag-aari nila yon. Kayo po, ako, no? So meron po tayong stake doon sa area na yon. So nangyari po nung binigay po sa amin yan noong 1992 nung umalis ang mga Amerikano. So na-map na namin yan. At marami diyan may mga area diyan na sinasaka. Ano po. Pero nung napatitulo na po yan sa public yan, so nagawa na po ng plano. Yung mga naunang development namin, ang ginawa namin ay actually kausap po namin yung governor noon, si Governor Yap po noon, yung mayor, yung congressman. Sila nagsabi na kung merong tatamaan dyan, kailangan bigyan nyo yung nararapat na compensation. Pangalawa, kung may bahay dyan, ay hanggat maaari, iusog nyo lang ng konti. So, nililaw rin ni Bingkang na hindi data center ang itatayo at sa halip ay manufacturing plant lamang. Sa ngayon anya ay nasa negotiation stage pa ang proyekto kung saan tinutugunan ang mga concern ng taong bayan, kabilang na ang posibleng banta nito sa kalikasan. Iginit naman ni Senador Risa Hontiveros na dapat maging malinaw kung ano ba talaga ang PAC Silica at ang epekto nito sa ekonomiya at ating mga kababayan. Ayon kay Senador Risa, sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng Senado tungkol sa naturang kontrobersyal na proyekto. Git na Senadora, dapat ay hindi puro pangako, press release o hype lang ang PAC Silica Project. Malagaan niyang makapagbigay ito ng totoong oportunidad na lumago ang ating ekonomiya habang nasisiguro din ang seguridad ng mga Pinoy na posibleng apektado sa pagpapatayo ng naturang hub. Gusto pong silipin at tiyakin na kung ano yung totoong pangako at o panganib sa PAC Silica. Para yung pangako, mag-clinch po natin yan para sa ating ekonomiya at ating mga kababayan. At kung may mapatunayan kami sa aming inquiry na mga panganib, mapigilan o maiwasan o mabawasan po natin iyan.
Isang matandang babae naman ang natagpuang patay sa ginagawang septic tank sa isang subdivision sa Minglanilla, Cebu. Ayon kay Minglanilla Police Chief Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, unang napaulat na nawawalang 77 anyos na biktima nung Lunes. Git ni Makatangay, malapit ang septic tank sa bahay ng biktima na pag-alamang merong Alzheimer's disease. Pinaniniwala ang lumabas ng bahay ang biktima at nahulog sa septic tank. Dahil sa lalim nito, maaari itong hindi na nakahingi ng saklolo ang biktima. Sa ginawang inspection sa mga otoridad, nakitang tinakpan lamang ng galvanized iron sheet ang ginagawang septic tank, kaya posibleng hindi ito napansin ng biktima. Isang mataas na opisyal sa Department of Agrarian Reform ang sinasabing nasa likod ng pag-corner sa mga procurement ng ahensya. Aba? Ayon sa impormasyon na tinutukoy na DAR official ay may pwestong undersecretary at taga Region 6. Nagpapatakbo din ito ng STL at umeeksena sa mga farm to market road projects. Sino ba ito? DAR Secretary Estrella, ha? USEC daw. Taga Region 6. Taga Region 6. Sino ba yun? Nako. Ay talaga na. Sa balitang sports, tuluyan ng pinatawan ng lifetime ban si UAAP sa UAAP si dating Ateneo head coach Tab Baldwin, habang pinayagan naman ang men's basketball team ng Ateneo na sumabak sa nalalapit na season 89. Kasunod dito ng isinagawang investigasyon ng UAAP kaugnay ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 habang nasa training sa Aurora. Ayon sa UAAP, pinal na at hindi na maaaring pang iapila ang pasya nilang i-ban perpetually si Baldwin sa lahat ng UAAP competitions at mga kaugnay na aktibidad. Samantalang pansamantala namang sinuspindi sina dating team manager Epok Kimpo, gayon din ang ilang miyembro ng Blue Eagles coaching staff. Habang umiiral ang suspension, hindi rin sila maaring sumali sa anumang laban sa UAAP. At sa balitang showbiz, balik screen na si Queen of All Media, Chris Aquino, matapos ang ilang taong hiatus. Si Chris ay bibida bilang pinakabagong chika o Chief Head of Insights and Content Analysis para sa Netflix Philippines. Kahapon ay pinalabas na ang teaser video ng bagong show ng naturang TV host kasabay ng episode nito. Ang episode 2 naman o episode 1, ang episode 2 naman ay kasadong i-release sa August 14 habang ang episode 3 ay sa Agosto 20. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Magandang umaga ho kay Congressman Ador Plato dyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. At kay Ka-Girly Plato at kay Mayor Yoyoy Plato. Good ng morning. Santa Maria. Santa Maria, Nursagaray at Angat. Kung si Lawrence Pisigan dyan sa Talisay, Batangas, gandang umaga din ho. Sama si Doc Senny Mendoza dyan. Magandang umaga ho sa inyo. Oy, Ka-Omeng Manglangit, magandang umaga. Hinahanap ka ng mga tropa sa kusina. At muli, bago tayo magtapos, happy birthday muli sa ating Kong Angel Palmones. Happy birthday. At okay, saya na, paring Romel, ang kabuuan ng ating balitaan. Si Francis, baka makalimutan mo. Si Strawberry Lopez, hindi nakakalimutan ni Francis yan. Strawberry Lopez, lalo na raw ngayong nag-uulan. Ayan, at standby sa susunod na ating palatuntunan, ang palatuntunang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at saka ni Tina Nolasco. In the meantime, kami ay inyo nakasama ngayong umaga ng Sabado. Ako ho si Raymond Advaz. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.